Gumawa ang Diyos ng milagro. Sa Exodus 14, nahati ang dagat, lumakad sa tuyo ang mga Israelita, at nung lumagpas sila, yung mga Egyptians, nung sumahabol, ay sinakluban. At nangdoon na sila in the Red Sea, and they began their journey toward the Promised Land. And they soon met with opposition. And as they journey toward the Promised Land, listen to this, ha? Galing sila sa Egypt. Say Egypt. Everybody, say Egypt. You know what Egypt means? Ha? Salat. Say salat. Wala silang sweldo. Nagtatrabaho, tinrato ng pangit. Dadalhin sila sa Promised Land. Say Promised Land. You know what Promised Land means? Sagana. Say sagana. Kanya lang, dahil matigas ang ulo nila, they have to stay in the wilderness. Say wilderness. You know what wilderness means? Sapat. Say sapat. Yung suot nila na pumasok hanggang lumabas, isa lang. I ask you, nasan ka sa kalagayan mo? Salat, sapat, sagana. Hindi gusto ng Diyos na ikaw nasa salat. Ayaw din niya na ikaw ay nasa sapat. Because God is a God of more than enough. Are you following me? Dapat lang napagdaanan mo yung salat. Dapat lang napagdaanan mo yung sapat. Pero dapat dumating ka sa sagana. 430 years, salat. 40 years, sapat. On their way, going sa sagana, meron silang mga nakaaway. Mga Amalekites. Ito mga Amalekites na ito yung lumalaban sa Israel in an unprovoked attack, at gusto silang dipunin kasi papunta sila sa sagana. Anong ibig sabihin? As you follow the Lord, as you do your thing, as you obey God, as you push yourself to know God, to love God, to serve God, may mga oposisyon, may mga hindi matutuwa sa'yo. Hindi sila matutuwa, Weng, na makita na ikaw galing sa salat, pumunta sa sapat, papunta sa sagana. They will not like that. Ang gusto nila, manatili kang salat. Ang gusto nila, yung umangat ka ng konti, pero hanggang sapat lang, hindi ka pwedeng they will not be happy. That is a Christian life. Ang tanong ito, will you settle sa salat? Will you settle sa sapat? Or by the grace of God, you will go sa sagana? Anong sabi ng John 10:10? The thief cometh but to kill, to steal, and to destroy. But I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Hindi gusto ng Diyos na meron ka lang. Gusto niya na nanagana ka. You see? Didit, ito na yung binigay niyong suit. Okay? Oo. Pero yung pantalon nito, iba. Okay? Baliktad yung zipper. Natatawa ka, ikaw nagtento di ba? Parang pambabae. Pangalawa, walang bulsa sa likod. Pinatahi namin to saan yun? Sa Thailand. Doon. Sa ba yun? Sa Platinum. Okay? Oh. Tama, pag sinukatan ka, okay. Kaya lang, may nakasabay daw silang abogada na nagpatahi rin. Okay? Taga Zamboanga. 3. Palagay ko, pantalon niya to. Hindi ko maintindihan niyo. Tama, pagka-iihi ka, di ba dapat dito? Tignan mo naman, kaliwa! Tapos walang buteon na bulsa. May nagsabi, siguro alam niya wala kang pera.
Wala ka nang pera, wala ka pang bulsa. Pero sinuot ko na rin. Bakit? Bigay nila eh. Di ba? Oh. Iniisip ko tuloy pag-iiyak ko. Ba't di ko mabuksan? Yung pala naman iba. Kasi, they will not be happy seeing you na pupunta ka sa sagana. They want to see you salat or sapat. But God wants you to push yourself, trusting Him in spite of. You know what I'm saying? Dapat dumating tayo sa punto na kahit ano pa mangyari, hindi ka titigil. Huwag kang madi-discourage. There are times that waiting on God, waiting for His deliverance, waiting for His help to change our situations, nagiging impatient tayo. Nagko-complain tayo. You start doubting His timing. You start doubting His plan. You lose faith. Does God really hears my prayer? Lalo ka na-discourage. Pag na-discourage ka, hindi ka nagpatuloy at na-stress ka. Paano ka makakalabas ng salat? Paano ka makakalabas ng sapat? Paano ka pupunta sa sagana? Okay? The Lord was not surprised by this attack. Even though Israel may not realize it, but God already prepared them for success. Nag-equip ang Diyos ng mga tao in place of leadership. Kanya nga iningatan niya si Moses. Moses has to make a decision. Am I a Jew or am I an Egyptian? Kanya kung makikita mo sa Hebrews chapter 11, okay? I think verse number 23. Anong sabi dyan? O verse number 23 niya, by faith, when he was born, has 3 months of his parents because they saw him a proper child. And they were afraid of the king's commandment. In verse number 24 ng chapter 11 ng Hebrews, by faith, when he was come 2 years, there should be a time that you will make a decision. Not your mother's decision, not your father's decision, not your pastor's decision, but your decision. When he come 2 years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. I am a Jew. What happened? Verse 25. He chose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Hindi sinungaling ang Diyos. May saya pag namumuhay ka sa mali. May saya pag umiinom ka. May saya pag nangbababae ka. May saya pag nagsusugal ka. May saya pag immoral tayo. May saya pag sumusugal ka. May saya, but for a season. Pero pag pinili mo the people of God, you will stop smoking. You will stop drinking. You will stop cursing. You will stop everything. Why? Because you would like to please the one who saved you. Anong sabi sa verse number 26? Inari niyang malaking kayamanan si Kristo kesa yung kayamanang mauubos, sapagkat meron siyang respeto sa reward. Huwag mong hayaan na dahil sa 10,000, sa 1,000, titigil ka. Do you remember one time? May member tayo, lumapit sa akin. Ginagawa tong building. Pastor, can I have a moment with you? Sige. Huwag mo akong pagagalitan. Pag mali ka, pagagalitan kita. Pag tama ka, pupurihin kita. Ano ba yon? Nilabas niya isang dyaryo. At paglabas niya ng dyaryo, may nalabas siya isang malak na papel na ganyan. Parang alam ko na to. Ticket ng loto. Ngayon,
napadaan po kasi ako sa Merotonda. Habang naghihintay po ako ng jeep, napabili po ako ng loto. Ngayon, may problema po ako. Ano problema mo? Nanalo siya first prize. 42 million. Pastor, pag nakuha natin to, matatapos na natin ang building. Magtatights ako. Sabi ko, kaya mo yun? Nalalagay mo dito, Bible Baptist Church of Pasay. Salamat sa loto. Nasaan ang Panginoon? Pastor, kaya ng konsensya mo? Napapagpaaral mo sa anak mo galing sa loto? Sinabi ko sa kanya, si Brother Romy, di ba Romy, naalala mo? Inaalok ka ng loto outlet. Tinanggihan namin. Binibigyan siya ng outlet. No, it's not a cup of tea for you. Tinanggihan niya. Okay? Nung lumaban kami sa Hay-Alay, si Jap pasan-pasan ko. Okay? Inaalok kami noon. Oh, Hay-Alay, ito lang to. Tingnan natin, sige, pero ito tayo. No. Sabi ko, do you consider me your pastor? Opo. Akin na yung ticket. Pinunit ko yun. Kung matitisod ka sa akin, okay lang. Pero you're not accepted. Kaya mo nagkapera ka sa mali. Kaya mo nagkaroon ka ng cellphone na galing sa mali. Kaya mo nagkaroon ka ng TV galing sa mali. Kaya mo nagkaroon ka ng syota galing sa mali. Ano sabi? Verse number 6, inari niyang malaking kayamanan ang ma-reproach kasama ni Kristo kaysa yung mayaman siya sa impyerno sapagkat meron siyang paggalang sa gantimpala na ibibigay. Verse number 27, sa pananampalataya, iniwan niya yung Egypt. Hindi siya natakot sa galit ng hari sapagkat nakita niya yung hindi nakikita. Sa tuwing naninindigan ka sa Panginoon, sa tuwing sinasabi mo, hindi kita asawa, hindi dapat. Hindi ko pera yan, hindi dapat. Hindi ko dapat pag-interesan yan. Ibig sabihin, iiwanan mo yung Egypt and you will pursue God because you see Him cheering for you. No one can do that for you. Kanya pinili ng Diyos si Moses. Sabi ng Diyos, pambira si Moses pagpapalain ko to, gagamitin ko to. Remember, sabi niya, hindi ho ako marunong magsalita, si Aaron na lang. They were led by Moses, one chosen of God, para magkaroon ng guidance and direction. The same thing sa Ecclesia. Okay? Ang Panginoon, binigyan tayo ng pastor. Ano sabi ng Ephesians chapter 4 verse number 8? Tignan mo Ephesians chapter 4 verse number 8. Tignan mo. At ang Diyos ay nagbigay ng kaloob. Okay? Sa Ecclesia. Yun ang sinabi ng Ephesians 4:8. Okay? Nagbigay siya ng kaloob. At ang kaloob na yan, okay? Ang sabi ng verse number 11, and He gave some apostles, and He gave some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Why? Verse 12, sa ikasasakdal ng banal, para yung mga na-save, mag-serve sa ministry. The pastor is the administrator, the members are the ministers. For the edifying of the body of Christ. What does it mean? Pag hindi tumulong si Rose, pag hindi tumulong si Vilma, pag hindi nagpasakop at nag-serve si Josie, si Chit,
Hindi napapalakas ang ministry. Kanya may pastor so that the members will be strong, the members will be equipped, the members will be used in the ministry para mapalakas. It's not just your pastor. It's about us cooperating and us collaborating. Anong sabi na verse number 13? Upang umabot tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya, sa karunungan ng Panginoon at maging sakdal sa sukat ng ating Panginoon. Verse number 15, para hindi ka na bata. Verse number 14 muna. Na dinadala ng kahit anong doktrina by the sleight and cunning craftiness na naghihintay sa'yo para dayain ka. For 41 years, 42 years, I remained faithful sa preaching na meron tayo. Diba sinabi ko sa inyo, there was a time in 96, Pastor Benny came here. Wala pa tong building. Ando doon kami. Madaling araw. Sabi ko, Tay, good afternoon po. Good evening po. Good morning. Napadaan kayo. Galing ako na airport eh. Dumaan na ako sa'yo dito. Oh. Napadaan po kayo. Wala na yung pastor mo eh. Nalulungkot ako. O nga po eh. Kamusta kayo? Ito naman po, mabuti po. Pero may mga member po na sinasabihan ako, huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Pastor Fajardo dito ha. Ganon? Oo eh. Total, wala na pastor mo, ako na pastor mo. Sa akin magre-report. Bakit po? Kailangan mo ng pastor eh. You know what I said? Pag inulit niyo yan, you will not see me anymore. Aalis ako. Didistansya ako sa iyo. But you know what I said? Tinitignan ko lang kung nababayaran ka. Kung may presyo ka. Kung iiwanan mo yung kaibigan ko. And I'm happy you will be loyal to Eric. I ask you, magkano ka? That's why I always say, 42 years, one church, one pastor. I never change. There was a time that Billy Graham came with Franklin Graham and they said, Joey, meron tayong crusade. Sige po, sasama ako. Sino ang speaker? Billy Graham, tsaka si Franklin. Naku po, hindi po ako pwede sumama. Ando doon si Dante. Galit na galit si Pastor R.A. Bakit hindi ka sama, Joey? Wala kang pag-ibig sa kaluluwa? Excuse me, soul winning director ako. Tsaka, nasa top 20 kami sa mission board. Ba't di ka sama? Sa Amerikano supporter mo? Ay, sabihin mo dito yan. Binanggit ko yung pangalan ng pastor. Yan, may supporter sa Amerika. Ako wala. Ba't di ka sama? Sabi ng pastor ko, huwag kami sumama eh. Dahil humalik siya sa kamay ng Papa. Yung kumamay ka, okay. Pero pag humalik ka, that's foul. Buhay pa si pastor. May mga member kami. Hindi ko pwedeng salaulain yung turo at aral ng pastor ko. And I stand. Ano sabi ni Pastor Manny Quezon nung nag-camp tayo sa camp? Sa ano sabi niya? Bilib ako dito kay Pastor Suko. Pastor, Sauko po, Sauko. O Sauko, bakit? Hindi sumama. Bagamat si Benny, tinanong ngayon, o kayo, Emerson, sasama ka? Sabi po ng pastor ko, hindi kami sasama. Ikaw, Butch, sabi po ng pastor ko, sabi ni Pastor Benny, sabi nga rin pala ng tatay ko, hindi kami dapat sumama. I stand. Pag wala ba ako dito, at wala na ako dito, yung bang doktrina nyo, yun pa rin ang doktrina ng pastor natin? Amen? Baka mamaya outer darkness na kayo. Baka mamaya one book na kayo. Dispensational salvation na kayo. You should know. You see? The Lord raised men para pangunahan tayo. That's why Pastor Benny trusts us so much. Why?
He knows my stand. I am not for sale. Ano sabi ng isang gabi? Tumawag si Roda, Boss, pinagmamalaki ni Tatay Benny, ni BP. Ang dami bumabati ko sa akin. Si Joey pagod na ng katatanggol sa akin. You see? Anywhere I go, they knew I'm gonna stand for what is right. But nothing can come between me and my pastor. Pastor Fajardo is my father in the faith. And they knew that. Kaya tanong ni Pastor Narsabal, pumunta siya from Quezon, pumunta nung Miyerkules kay Pastor Fajardo. Pastor, paano mo na-train si Pastor Sauco? Ba't ganon? You know why? Last April or January 9, I'm supposed to be at Quezon. Sa umaga, Bulacan. Pero sabi ko, huwag na lang. Huwag natin tuloy. Bigay mo na sa iba. And they wanted, what I preached to you kaninang umaga is what I preached sa Baptist Day. They want that. When I preached that, sabi ni Pastor Cadilinya, Bok, sa June, speaker ka namin. Ikaw na speaker dito lagi. Sa Isabela, sa Ilocos Norte. Bakit? We need that kind of preaching. Sabi ko, no. Okay na ako. No. Doon ka. Pag ginawa mo yan, kuha ko na Ilocos Sur, kuha ko Ilocos Norte, anong labas natin to? Mula Apari hanggang Hulo, saan ka man, halina kayo, 1,000 1 tuwa. They saw it. Sabi ni Pastor Benny, napapagod na si Joey. Saka tatanggol sa akin. Sabi ko, because you're doing what is right. Pastor Fajardo, kararating lang. Pinagtatanggol. Alam mo, Joyce, ako nakita ko po yung preaching niyo tayo. At natutuwa ko. We're on the same page. I am doing the best that I can. Not for me. Because I want that people will see sino ang nag-train sa akin. Nasabi ni Pastor Narsabal, can I just sit down with you? Noong Miyerkules. Makikinig lang ako. Pinag-preach ni Pastor. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang malaman. Paano mo tinrain si Joey? Sabi niya, no. Si Joey nakikinig. Habang nakikinig, pinamuhay niya yung natutunan niya. Estudyante pa lang yan. 10 na yung bunga niya sa college na nagpapastor. Ito nangyari dyan, ito yan, ito. Hindi ko inuutusan yan. Kusa. Ginagalingan ko, Chison. Not for me, but for people to see the one who trained me. That's why I always say, I may look better, but I will never be greater than my pastor. Because he trained me. Pag ikaw ba nakasama, pag ikaw napakinggan, will they see your pastor? Will they talk about the one who trained you? That's why there are leaders to provide guidance and direction. Hindi ko alam yung nakaupo dyan sa upuan mo, Weng. Mag-asawa, isang pamilya, yung pala yung doktor na member ni Pastor Job. Tama, Ruth? Yung nakatira sa likod. Okay? Sabi niya, Pastor, tuwang-tuwa ako, binabagit mo si Pastor Job. Natural! Bakit? Nung mamit ko yan, garahe, ngayon may 3,000 square meters of property. Alam mo yun, June, pinsan mo yun eh. Tama? Agot kayo eh. Oh. Ngayon may property, may building, may zip line, may bahay. You see? Bakit? We train them. We push them to be the best. Kanya, Pastor, nauna na po ako kay Pastor Job, ha? O, nandito siya ng Miyerkules. Ang tanong ko sa iyo ito, will they love
who you love. Aaron, the brother of Moses, served as a representative to men and high priest before the Lord. Listen. Ano kasalanan ni Aaron? Do you remember? When Moses went to Mount Sinai, he's been there for 40 days and 40 nights. Ano sabi ng mga Israelita? Tama? Baka hindi na bumalik si Moses. May gumawa tayo ng Diyos natin. Anong ginawa nitong kulokoy na to? Kumuha siya ng mga ginto. Tama? At tinunaw. Anong ginawa? Ginawang molten calf. Are you with me? Listen to this. He led the Israelites to worship a false god. Adultery is a sin against the flesh. It is a sin. But idolatry is a sin against God. Inililigaw mo ang tao. Tapos nung dumating si Moses, sabi ng Diyos, Moses, yung mga tao mo, yung kapatid mo, listen to this ha, nagsasayawan, nakahubad, sumasamba. Anong ginawa ni Moses? Nagalit. Tinunaw. At pinalunok yung tinuno na ginto sa mga tao. Tama? Pero tanong ko sa inyo, anong ginawa kay Aaron? He led Israel to idolatry. Please help me. Hindi ba ginawa siyang high priest? Sa kanyang Levitical priesthood? Are you with me? What is that? Grace. What is that? Mercy of God. Siya yung naging high priest before the Lord. And then Joshua, the man who would eventually succeed Moses, leading Israel, served alongside Moses. Siya yung captain of the guard. Di ba sinasabi natin lagi, Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. I ask you, nabasa mo na yung Bible? Was there a leader after Joshua? None. Moses is successful. Why? He has a successor. Joshua has no successor because there was a time that there was no prophet. And every person do what they think is right. Pastor Fajardo is successful. He has me. I am not. Why? I don't have a successor at this time. Kaya one night, sabi ni Pastor Benny, tawagin mo yung tropa mo, mag-dinner tayo. Sige po. Then sabi niya, believe ako sa iyo tsaka kay Eric. Bakit naman ho? Nawala na si Eric, kumanda papasay. Eh, biyaya po yun, Pastor. Ako kaya? Sabi ko, mahihirapan tayo, boss. Bakit? Ikaw lang magaling. Hindi, gusto ko na mga member ko. Tagalabas po ako eh. Let's build. Let's put up Fog. Ayusin na natin to. Sige, sige. Now, Fog, leveled up. Fog is doing good. Si Fog na si Preacher Fog na nagbabaptize. You see? Sabi niya, Joey, thank you ha. Yes. Kasi pag wala ka na, sinong papalit? Pag wala na ako, ano mangyayari sa church na to? Familiar tayo kay Moses. Familiar tayo kay Joshua. Familiar tayo kay Aaron. Tanong, are you familiar to a person that was not often mentioned in the scripture? And his name is Hur, whom God used mightily to have a great impact on Israel. You may not be a Moses that will lead for guidance and direction. You may not be Aaron that is a high priest. You may not be a Joshua to lead and be a captain. But can you be a Hur?
her serve in the shadows. Wala siya sa pulpito. Wala siya sa harapan. But his obedience was critical para magkaroon sila ng tagumpay. Sa missions conference, hindi ka marahil makikitang nagpapakanta o tumutugtog o nag-moderate o nagtuturo na kagaya ni Moses na magbibigay ng guidance o kagaya ni Aaron na magiging high priest o kagaya ni Joshua na sumusugod at captain of the guard. Hindi mo kaya yan. But can you be a her that will work in the shadow? Many of you may not be familiar with her, but churches around the world are filled with those who possessed the same attributes kagaya ng faithful servant na ito. Hindi siya high priest. Hindi siya kagaya ni Moses na nagpo-provide ng guidance and direction. Hindi siya kagaya ni Joshua, the captain of the guard. He was just a simple person working in the shadows, serving in the sideline, and yet siya ay very vital sa tagumpay. Will you be a her? In fact, I am certain, marami ang mga hers sa atin ngayon. Ito yung mga naglinis ng CR. Ito yung nag-isip. Ito yung gumawa ng mga punda. Ito yung mga nagtahi. Ito yung magluto. Ito yung naglinis. Ito yung nagsabi, nandito kami kahapon, nasaan ka? Cooperation is working together agreeably. Tara, basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. But collaboration is working aggressively. Are you cooperating, working agreeably? Tara, okay tayo. But collaboration is working together aggressively. Sumusugod. Hindi inutusan. Do I get credit when I work? Nah. What we need now, after being together for 40 years of cooperation, is collaboration. We have learned to cooperate. Remember, 1996, our battle cry, we belong to each other. You remember that? Okay, say it. We belong to each other. We affect each other. We need each other. You know what does it mean? Cooperation. 1997, ginamit natin, coming together is a beginning. Say it. Keeping together is a progress. Say it. Working together is a success. I ask you, do you still believe that? When we come together, it's a beginning. When we keep together, it's a progress. But when we work together, it's success. Can you collab? What we need is to collaborate aggressively. How many of you are cooperating in soul winning? How many of you are cooperating in Bible studies, in discipleship, in office Bible studies? How many? Preacher mo lang? Pag-assign ka lang? You cannot collaborate if you don't know how to cooperate first. Kailangan nating makipag-cooperate. Can you work agreeably with others? Kahit hindi mo siya kauri, kahit sinaktan ka niya o pinaringgan ka niya, can you work agreeably? Sir, wag mo na ako ilagay dyan. Busit ako dito ko. Batiin mo na lang. Hi, kamusta? O kasi malapiton. Coming together
is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Can you work with us regardless? We belong to each other. We affect each other. We need each other. That is the mantra of Bible Baptist Church of Pasay. Hindi dito yung huwag mo samahan yan. Ha? Kung may galit ka sa iba, huwag kang mag-recruit. Tanga! Kayo magkaaway, magre-recruit ka ng iba. Bobo. Kung galit ka, kayo lang. Am I right? Huwag mong batiin yan, ha? Hindi ako binatin yan. Anong kinalaman niya dyan? Tama? Ikaw naman tatanga-tanga, pumatol ka rin. Ay, hindi kita lalapitan kasi galit siya sa'yo. Hindi na kayo kakanta sa choir. Hindi na kayo magugas ng plato. Hindi na kayo pupunta dyan. Bakit? Stress ako eh. Mga bata lang yan. Matatanda na tayo. Ayun me? Naku, yan ang nakasign sa baba. Magdadabog yan. Naku, yan ang magluluto. Naku, hindi masarap. We need to work together. Kung may galit ka sa iba, huwag kang mag-recruit ng iba. At kung may galit ka, sabi ng Matthew 18:15. Ano sabi ng Matthew 18:15? Tingnan mo ha. Kung meron kang hindi naiintindihan, kung meron kang hindi maunawaan, kung ikaw yung tama, ano sabi ng Word of God? Kung merong ginawa ang mali isang tao sa iyo, pumunta ka sa kanya. Huwag mong dali sa Facebook. Huwag mong dali sa chat group. Puntahan mo siya. At sabihin mo sa kanya kung ano mali niya, ikaw at siya. Kung pinakinggan ka, okay lang. Pangalawa, pag mag-o-offering ka, at nalaman mo meron kang kagalit, ibigay mo yung offering mo. Okay? Ilagay mo dyan. Makipagkasundo ka. Bakit? Nag-offering ka pero hindi ka pinagpala. Baka yun ang dahilan ba't di ka pinagpapala? Kasi galit ka. Ayun me? Lumilit ang mundo mo, boy eh. Lumilit ang mundo mo, girl. Ayun me? Magmi-missions conference tayo. Magdadabog ka. Hindi ka sasama kasi hindi mo gusto yung kasama mo. Kasi natisod ka. Tanga yarn. Bobo yarn. Can we not be spiritual enough to say, tatanda na tayo, ayusin na natin to. Sabi ko sa inyo, when I went do sa isang church, I was not even recognized. Samantalang lahat ng doon, ako nag-raise. Natisod ba ako? Hindi. Why? Hindi naman nawala sa akin yun eh. Aasarin kita ng pagiging mabait ko. Bakit? Pag inaway kita, may kwento ka. Pag pinaringin kita, may kwento ka. Pag nagbakapait ako, hindi kita inaway, wala kang kwento, ako may kwento. Bakit? Hindi ako nakipag-away eh. Kumakain, sila hindi pumasok sa loob, sila speaker. Sabi ni Dad, dito ka, dito ka, dito ka. Hindi ako speaker. Dad, dito ka. Masaya tayo dito. I ask you, yung bang kaaway mo nun, hanggang ngayon kaaway mo? Nasaan ang spirituality mo? Hindi tayo pwede maging Moses. Hindi ka naman pastor eh. Hindi ka pwede maging Aaron. Hindi ka high priest. Hindi ka naman si Joshua. Can we not be a her? Na maging blessing?
Can you work agreeably with others? I have come to the point, wala akong pakialam how people treat me. But how I treat them matters. I will not allow their sins against me will cause me to sin against God. Pag sila ang mali, ikaw ang tama, huwag mong hayaan yung mali nila magkamali ka. Tama ka eh. Dapat ikaw magpatuloy. Ikaw yung tama, ikaw hindi magsisimba. Ikaw yung tama, hindi ka ma-attend sa Sunday school. Ikaw yung tama, hindi ka kakanta. Samantalang yung mali, yun ang kumakanta. Tanga lang. Hindi mo gagalingan kasi, asar ako eh. Mali. The wrath of man worketh not for the righteousness of God. One time, sabi ko kay Pastor Gio, nasundo na ba kayo? Opo. Sino sakay nyo? Sino driver nyo? Si Sir Victor po. Good. Sino mga sakay nyo? Si Pastor Kent nandito. Tapos isa, tsaka yung isa. Andyan siya? Opo. Sumakay? Opo. Alam niya sasakyan ko yan? Opo. Loudspeaker mo. Pastor Kent! Oh, tol! Nasundo ka ba? Ay, oo. Sinundo ka ni Victor? Oo. Pag hindi ka sinundo ni Victor, talagang tatamaan talaga sa akin yan. Hindi pwede yan. Inalagaan. O sige ha. Tol, pupunta ka ba sa Bergamo? Oo, tol. Papatahi ako. Si Jiho ang magbabayad ng lahat ng suit mo. Hindi, ako magbabayad. No, siya. Kasi dapat lahat ang galing sa Cebu, ganyan ang trato. Ikaw na, pastor eh. Pinarinig ko doon sa isa. Sino isa? Siya yung nagsasabing, pag si Joey tumungtong sa Katipunan, hindi na ako tutungtong. Ganon ang banat sa akin. Oh, sabi ko, Jiho, pag nagpasukat ng barong yan, sabihin mo ako magbabayad. Di pumunta sa Bergamo. Sukatan. Eh, nagpasukat yung isa. Pastor, magpapatay ka ng barong? Opo. Si Pastor Sauko daw magbabayad. Hindi! Utsa! Bakit? O, sige. Bayaran mo. Nalaman yung presyo. Kung magkano. Sige. Sabi mo kay Joey ha, thank you. Hinatid pa namin ni Ellen sa Cebu. Sabi ko, natanggap mo na yung barong. Bakit ginagawa mo sa akin yan? Senior pastor ka eh. Aawayin kita. Pero he has the guts to say, hindi ako tutungtong na sa Cebu pag si Joey nagwali ng pulong sanggeno sa Cebu. Sabi ni Ken, kausapin mo na. Pag nandito ka, lilipat siya doon. Pag nandun siya, lilipat ka dito. Lumilit. Sabi ko, siya iwas ng iwas. Lumalapit niya ako sa kanya. Hindi ko siya awayin eh. Hindi man mananalo sa akin yan eh. Kanya lang tanong, aawayin ko? Oh, kausapin mo na. Finally, sabi ko sa kanya, saan tayo pwede mag-usap? Marami na nakakita sa iyo eh. Inaway ko? Hindi. Bakit? Enough. We need to be matured enough to say, can we work agreeably? Can we work aggressively? Hindi ko mapapatawa dyan. Hiniya niya ako. Kailan? 13 years ago. 13 years? Bit-bit mo yung sama ng loob? Hello? If you can work agreeably with others, then you can work aggressively with collaboration with others.
This is what we need to know. We need to be aggressive in the Lord's work. Kung magtatanim lang ako ng sama ng loob, mamamatay ako agad. Late na naman to. Hindi naman tinatapos yung commitment niya. Ihawa ko lahat ng record eh. Pero meron ko ba nakita na hindi ako naging... No! Pagpipray pa kita. Bakit? I want to work agreeably. I want to work aggressively. It's time for us to be a matured believer. Kung mali ka, aminin mo. Mag-apologize ka. Kung tama ka, huwag kang gumawa ng mali. Tama ka eh! When a group of soldiers found themselves locked in a German prison camp in World War II, pwede silang maghintay. Hintayin lang natin matapos ang gera. Or they might have few attempts para makalaya ang 2 o 3 tao. Sa isang kampo na kung saan sila nakakulong, it's so big. The prisoners organized themselves. At ang goal nila, lumaya ang 250 soldiers. Sa Alcatraz, 3 lang ang nakatakas. Ito, 250. At yung kasaysayan nila ay ginawang pelikula noong 1963, The Great Escape. Imagine yung teamwork na meron sila para makalaya ang 250 na soldiers. So ang group of soldiers, they had to engineer, they have to dig tunnels, build support roads and studs, dispose the dirt, at kumuha sila ng bellows to pump air sa tunnel at maglagay ng liwanag sa tunnel. So sa kanilang ginawa, kailangan lang ng 4,000 bed slots. Yung higaan, 1,370 batens, 1,699 blankets, 52 long tables, 1,299 knives, 30 shovels, and 600 feet of rope, and 1,000 feet of electrical wire. Mga nakakulong sila. In addition to the funding materials, lahat ng escapee dapat mayroong civilian clothes. Kasi papatayin sila sa kalye. So lahat may trabaho. From tailors to pickpockets to forgers. There were teams that specialized para ma-distract yung mga soldiers. Nagkaroon sila ng demanded concentrated devotion of more than 600 men. Bawat isa sa kanila, every minute, every hour, every day, every night, for more than a year. Si John Sturges na nag-direct ng pelikulang Great Escape, na kung saan sinulat niya, it demanded the concentrated devotion and vigilance of 600 men. Every single one of them, every minute, every hour, every day, every night, for more than 1 year. Ano nangyari? Nakatakas sila. To pull such an elaborate mission, the soldiers move beyond cooperation into collaboration. You see that's the difference between cooperation? Cooperation, working agreeably. Collaboration, working aggressively. Great challenge requires great teamwork. And the quality most needed among teammates and the pressure of a difficult challenge is collaboration. Mga kapatid, sa pag-uusap namin kanina, sabi ni Ems, kay Jeff, Dad, mukhang aapaw tayo. Baka hindi magkasya yung pinaghandaan natin. Sabi ko, sige lang. Padayon lang. Tuloy lang. Tignan natin. Kasi, may mga pupunta. Sabi ko, 5 lang ang bibit-bitin nyo, ha? Si Pastor
Jerome Asada, 15 na ang bit-bit niya. So, kung mga pastor yun, hindi mga pastor ba yun? Oo, mga pastor pwede. Nagdagdag pa. Kasi yung punta na last year, they were all happy. Bicol yun ah. Hindi mo sila makikita sa ibang conference. Dito lang sila pumupunta. Pastor Jesse Tobal, sabi niya, Pastor, hindi ako makakapunta. Nasa ospital ako ngayon kasi meron akong parang bato sa ganito, ganyan-ganyan. Sinabi ko na sa inyo, you have to check your diet. Yung kainom mo ng soft drink, pagdating mo ng 40 years old, hahabulin ka niyan. Yung dami mo ng toyo, okay? Ano sabi mo? Sana toyo na lang tayo. Bakit? Para ikaw yung aking soymate. Tatamaan. Yung bato mo niyan. Ayun, may soymate ka. Hahabulin ka. Sina Pastor Cosare, Pastor kasama ko po, Pastor Apare, pupunta sila. Nagpabook na rin sila ng bahay. Pastor JK will be coming here tomorrow. Okay? Pastor Jihug tomorrow. A lot of pastors will be coming tomorrow. Mapipigil mo ba yan? Itong si John Rapp, sabi niya kay Pastor Sumatra, Pastor, umatin ka, hindi ako dadalo. Sagot ko na po yung registration fee nyo. Sabi ko, yabang mo ah. Magkano ba yung registration natin? Magkano? 200, 250? Sinagot ni Teniente. Nabudol. Sabi ng pastor, sige, sasama na ako. Yung pastor sasama. Sabi ko, yaman nun na. Kala ho niya kasi libo eh. Sinagot niya. Pumunta lang po kayo. Sagot ko yan. Alam mo, sabi ni Ruth, Pastor, saan mo matutulog si Pastor Job? Eh, saan ba gusto? Sa kondo na lang po. O, sige, ikaw na bahala. Sabi ko kay Job, Tol, dating kami ha. Ito, dating kami. Sabi ko, Tol, inarbor ko sa akin ni Ruth eh. Ha? Bakit? Doon ko daw sa kondo matutulog. Ba't doon? Sinet ko na yung sarili ko na magpapalipat eh. Balai mo. Pag hindi ka pumunta, ang susundo sa'yo si Richard. Hindi, sige, si Ruth na lang, si Ruth. Pumayag! Sabi ko, mamili ka. Si Richard susundo sa'yo o si Ruth? Si Ruth na lang, si Ruth. Natakot. Sabi niya, Tol, thank you ha. Tinakot mo ako, Tol. Titatakutin. Nagkakalob na nga si Ruth. Sa kondo ka, hatid sundo. Ayun, me. Can you work aggressively? Can you work agreeably? Mapapagod tayo rito. Tama? Oh. Si Moreng, kinausap ang Piltrangko. Doon magpapark ang 50 sasakyan. That we have to pay 200 pesos a day. Ha? Kala ko 200. Sinasabi ko siya, pinadaan nyo kay Moreng eh. 200 ang sinabi sa akin. Ngayon, 280 na. Ano ka, dengbak siya? What does it mean? Kinuwenta ko sa 300. That is 16,000 a day. Are you following me? Will you charge it to the people na pupunta rito? Na. Sino magbayad niyan? Tayo. Will you say, Pastor, I will help? Ako magbabayad ng parking niyan sa 3 araw. Over and above my commitment. Pupunta rito yun eh. You see? Dadalo sila rito. Kanya hindi pwede na magtatrabaho kang mag-isa. We need to work cooperatively
Meaning agreeably, and we need to work aggressively, collaborating. Hindi pwedeng dito lang ako. No! This is the church. May mga pagkataon, kainin mo na yung pride mo. Wala pa akong nakita na kumain ng pride na namatay. Pero meron akong nakita, dinago ka ng Diyos kasi mayabang. Ano ba pinagyayabang mo? Nasaktan ka? Sino hindi nasaktan? Sino hindi chinismis? Sino hindi nagawa ng mali? Did you hear from me? From this pulpit na inatake ko yung mga umalis? No! I always say, they're good people and I'm wrong. They're right. Why would I attack them? Why would I make them bad? And I'm wrong. Can you work agreeably? Can you work aggressively? Dapat nagmamature tayo. Cooperation is working together agreeably. Collaboration versus cooperation. Collaboration is not just working together. It's working together aggressively. Tara, tara! Linisin na natin to! Tara! Kahapon sabi ni Neil, Pastor, sorry na-late ako eh. Okay lang yun. Linisin mo to. Sige po, lilinisin ko to. Bakit? Kailangan niya magpalakas sa Diyos. Kailangan niya magpalakas. Kailangan niya manumbalik sa Diyos. Ba't kayo nakante? May binanggit lang akong pangalan, ba't nangingiti kayo? Bakit parang may alam kayo na hindi ko alam? Ha? Binanggit ko lang yung Neil. Ano yan? Meron na siyang tinatakan kung sino liligawan niya? Joaquin, anong kinalaman mo dyan? Ikaw, JD, nagpaalam na ba kayo sa nanay tatay? Oh. Ano sinasabi ng isa? Huwag yan ang ligawan mo. Sabi kay John Rapp, ito ligawan mo. 23 na to. 22 years old na. Ang daming nagpapareserve. Anong nagpapareserve? Ano yung mga sinasabi nyo? Hindi po. Inaano lang namin, baka may magkagusto dito sa ganyan. O kanyo may mga anak na dalaga, magdadalaga. Ha? Parang may reservation fee yata. Naglinis si Neil kahapon. Ewan ko bukas, baka maglilinis ulit yan. Di ba? Parang nag-file na siya ng reservation. Ilan ba yung anak mo? Weng, meron kang dalawa, no? Si Karen tsaka si Ian, no? Oh, ikaw naman, Lisa, 3, no? Oo. Ikaw naman, Jelt, 1, no? Ikaw, Arman, 1, no? Di ba? Oh. Si Doc Ong, meron siyang 1. Okay? Si Ate Emmy may 1. Di ba? Oh. Mahirapan sila dyan kay Ejoy, masungit yan eh. Nakakita na tumutugtog ng violin. Can you work aggressively? Marisa, 2 yung anak mong babae, di ba?
Hindi sila liligawan? Hindi pwede? Pauwi mo na sa langit. Dupang din to eh. Pinamigay ka ng tatay mo, kayong dalawa ni hindi mo pwede mapamigay yung anak mo. Kaya dapat maganda ka na isang araw may pupunta, pwede po bang magpaalam sa inyo? Bakit? Liligawan ko po si Katiana. Uy, may ate pa to, wala pang boyfriend. Hintayin mo muna to. Oh, bakit parang natatawa ka, Dan? Meron kang gusto ligawan? Parang may binanggit lang kong pangalan, parang gumanon yung mata mo, ha? Tapos tumingin yung mata mong gumanon. Can we work? Collaborative teammates do more than simply cooperate. Ibig sabihin, each person brings something valuable to the table. Mula Lunes hanggang matapos ang conference, what would you bring, Jethro? What would you bring, Kyle? Kay? Kumakain ka pa ba? Kasi pag tinitignan ko yung bewang mo, parang Martina, ba't yung pamangkin mo, yung nag-aaral sa atin, walang ba yung kondisyon na sabi, asan po yung kuya ko? Sino kuya mo? Si Elijah po. Bakit kilala mo si Elijah? Lagi pong nasa amin yun eh. Kasi bakit? Oh, Martina. Althea. Ikaw. Cheat. Sa akin mananagot yan, ha? Pagtutulungan namin ni Ernel, ha? Okay? Anong tinatawa-tawa mo dyan? What will you bring? Akala ko nga nung isang araw, kahapon, ando si Eve. Asan si Eve? Oh, tsaka si Marisa, nando sa unan. Di, paalis na sila. Uy, bawal magbaon ng unan. Akala ko may unan yung isa. Puson pala. Sabi ko, uy, ano ba kayo? Iwan niyo yung unan, kulang na nga tayo ng unan. Pastor, wala kaming dalang unan. Ay, sorry ha, kala ko may bitbit kang unan. What will you bring something on the table? Cooperation is working together. Meaning everyone sits down, everyone listens, and everything goes along. Okay yan. But collaboration, on the other hand, is working together intentionally. Sasadyain mo. Tara! Tayo! Ano man ang differences, ano man ang issue, tatapusin natin. It will create two unique synergy that strengthens relationship and the team. That's collaboration. The sum of truly collaborative teamwork is always greater than its part. Why do we need to collaborate in this ecclesia and with our pastor? It's easy to forget that pastors are just like us. They have struggles, they have insecurities, they have imperfections. Hindi lahat ng pastor kagaya ko. At hindi lahat ng simbahan kagaya nyo. May pupunta dito, durog. May pupunta rito, magsasabi, sana all. Every time I tell them, January, 4 years ago, 2021, you gave me a Harley Davidson.
when they learned that 2017 you gave me a Fortuner, they were asking, paano nangyari yun? Di ba iniwan ka ng mga tao? Di ba ito? I don't know. I don't demand. I don't demand. 2022, binenta yung Montero, binigay kay Pastor Job kasi merong isang bata na 12 years old, 2004, nag-forward, naturuan, 2022, sabi niya, gusto kong bilhin yung Montero mo, iririgalo ko sa pastor ko. We sold it. Then you gave me the FJ. You see? Last year, you gave me a BM. Ngayon sasabihin ni Pastor Benny, hindi kailangan na Joey yan. May bago ang motor yan eh. Galing naman yun sa mga pastor. Not all pastors are like that. A lot of pastors are being treated right. Kanya natutuwa sila pag pumupunta rito. Inaasikaso nyo. Pinapakain nyo. And I would like to say this. Walang maliit o malaking pastor. Lahat yan, pastor ng Diyos. Any person na makita ko na you disrespect a pastor, mananagot ka sa akin. I will not tolerate that. Makakatikim mo sa akin. Bastusin mo ko, wag ang iba. Okay? Pagod sila. A lot of pastors that will be coming this week, they are not immune to discouragement. They're not immune to doubts. They're not immune to fatigue. They're not immune to family pressures. That's why they were asking me, hindi ka ba napapagod? Why? Magigising kami. Nasa Bulacan ka, tapos nasa ganito ka, nasa Palawan ka, nandito ka, tapos hindi ka kumakain. Abnormal ako. Huwag mo ko intindihin. I have a different setup in my life. You can put me at the corner, I will not complain. Hindi ako yung, Pastor, speaker ka namin, pwede ba? May Starbucks ba dyan? Pambira, pupunta ka ng probinsya, maghanap ko yung Starbucks. I bring my own coffee. Ako nagtitimpla. Sinasabi ko lang sa kanila ito. Ang dami tumatawag kay Sister Harriet, Ma'am, hindi ho nakain si Pastor. Ano ipapakain namin? Ay, hindi talaga nakain yan. Anong gagawin namin dito? Pero si Ate Ellen ho nakain. Baka makalimutan nyo. Bigyan nyo lang si Pastor ng peanut butter. Yun lang. Oo, yun lang. Peanut butter lang. Okay na siya. Saka nakakita na speaker ka, peanut butter papakain sa'yo. Kasi peanut butter lang, matuwa na ako. Tama? Are you following me? Alam nila kung gaano kalaki itong church na ito. Alam nila kung gaano kaganda ang building natin. And then I level with them. Nung nag-post yung asawa ni Richelle, bukas na po yung aming kapihan. Umorder na po kayo. Di umorder ako. Sabi ko, Nak, doppio compano. Sagot naman, wala ho kami nun. Ito naman nakita niya, nag-research. Dad, double shot lang yun. Sabi ko, mali. Ito lagi yun. Tall cup, whipped cream, 2 shots on top. Yun na ba yun? Oo. Ba't di ba yung salta ni Pastor? Nangaasar lang yan. Kahit sa Starbucks, mag-wilirib sa akin, Pastor, libre kita. O sige, doppio compano. Titignan ko yung mga, Sir, ano ho, no? Pero 2 shots lang yan. 2 shots, whipped cream first, then 2 shots on top. Hahaluin mo. Di tumikim si Pastor Job, yung pinsan mo. Sama namin si madaling araw. Pati anong order ni Joey? Tinikman niya. Nung matikman niya, sinuka. Bakit? Pait. Diya kung di lang mahal to. Bakit? That is $250. Imagine $250. Tama? Magde-demand ako sa probinsya. Gusto ko ng kape, $250.
I don't. Kung ano lang ibigay niyo sa akin, doon. Saan ako pinatira ni Pastor Hope? Saan? Bahay kubo. Munti. Okay? Ano pa? Anong tulugan ko? Papad! Ang sabi ni Benny, nakakatis ka doon? Si Kristo nga pinanganak sa sabsaban eh. Ako pa hindi. Lahat ng pastor na pupunta rito, may pinagdaanan. But unlike most of us, they're called to shepherd, to lead, to care, not just for themselves, not just for their families, but for their flock of struggling people. So pupunta sila rito, may encourage sila o madi-discourage. Makikita ba nila yung pagiging masungit mo? Yung hindi mo pagngiti? Yung pagdadabog mo? O makikita nila yung collaboration, working agreeably and aggressively? Imagine the pastors that will be coming here are carrying not only your burdens, but the burdens of the entire community, all the while being held to the high standards of spiritual life. Maraming pupunta dito. Ako wala akong problema. Bakit? I always tell you, I'm just a second man. I just want to be a blessing to the pastors. I'm not in competition with any person. Sabi ko, second man lang ako eh. The kind of holiness required of every Christian is expected sa mga pastor. Yet the pressure they face is far greater. Very, very great. May mga pastor na tumatayo sa pulpito nila, hindi sila makapagputo. Bakit? Kino-question sila eh. Oh. Alam mo yan, Jun, tama? May mga ibang pastor, member na umalis na. Right? Because they don't like. Pastors carry emotional burdens of many. Pastors don't just listen to the highs and lows of our lives. They enter into them. Pinapasok nila yan. They walk with us through crisis. They celebrate our victories. They grieve with our losses. And pastors do this for God, not for extra pay, with set hours, and often without recognition. Ang doktor pwede kang tanggihan, ang pastor hindi. No. I know pastors who are still awake 3 o'clock a.m. to respond to emergencies. The calling to bear the joys and sorrows of others is exhausting. May problema rin sila sa family nila. Meron din silang pinagdadaanan. Ano sabi ng Galatians 6:2? Pasanin natin ang mga pasanin ng iba at tuparin natin ang kautusan ni Kristo. This reminds us to carry each other's burden. While pastors do this faithfully, the weight can feel relentless. Ilang mga pastor ang gusto nang bumigay? You see? They want to give up. Sabi ko, humawa ka na eh. Oh. May mga pastor na iniwan ng ibang mga members. Hindi alam kung ano kasi unahin. Building, bahay, kotse, o yung pag-travel sa abroad. Puro credit card. Umaangal yung mga member. Huwag kayo sa akin magsumbong. Wala akong magagawa. Pastor nyo yan. May mga member na susumbong sa akin, Pastor, sabi ho ng pastor namin eh, bilang ko daw siya ng trailblazer eh. O, di bilan mo, kaya mo. Hindi po. O, hindi pala eh. Di sabihin mo, hindi mo kaya. At sa akin magsusumbong. Sa kanya magsumbong, huwag sa akin. Hindi ako magsasalita. I will not say anything. Pastor mo yan eh. Pastor face
family precious. Eh makakarinig ka ng mga pastor sasabihin, akala ko sa anak ko lang kayo galit, ba't ito dinadamay nyo? May napakinggan ka ganun? Akala ko sa kanya lang kayo galit, ba't pati ako dinadamay nyo? Ba't hindi na kayo nagsisimba? They're facing that. The pastor's family bears the weight of the ministry. At marami mga pastor nag-struggle to balance between time, between church and home. How many times I told you, nanganganak si Ellen. Anong sabi ni pastor? Ipag-drive mo ko. O Ellen, sumama ka na kay Ebet. Manganak ka mag-isa. Nanganganak si Ellen. Wala ako. Pinagdadrive ko si pastor. Issue ba sa kanya yan? Hindi. Bakit? He trusts me. Nanganganak si Ellen kay Jap. Sabi ni pastor, ipag-drive mo ako. Sunduin mo ako sa airport. Sige po. Oh, kanya nung nanganganak una siya kay Jeff. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano anak ko. Lalaki o ba? Hindi ko kayang buhayin to. I'm gonna stay and put up my faith. I'm gonna give 40%. That was 1989. 10% tithe, 10% love, 20% mission. Nung pinapanganak ni Ellen si Jap, 1991, okay? Kasi save lang ni Malu. Hindi pa niya kilala si Pastor Fajardo. You see? I witnessed to her November 16, 1991. November 17, bisita siya. Binaptize siya December 8. Parating si Pastor Fajardo. Nanganganak si Ellen. Sabi ni Beth, sabi ni Weng, Sir, hindi ho manganak. Bakit? Eh, yung umbilical ko doon nasa leeg eh. Sabi ko, Lord, anong issue ng anak ko? Hindi pa pinapanganak, nagpapakamatay na? Na-offend? Hindi ko alam. Sabi ko, Lord, sige, deal. I'm gonna give 60%. 1991, I made a promise to God. I'm gonna give 60%, 10% tithe, 20% love, 30% mission. I gave 60%. And then na-realize ko, sabi ko, ino sa mga missionary pinagpipray ako? So binago ko, 60 pa rin. 10% tithe, 10% kay Pastor Fajardo, 20% local mission, 20% world mission. Why? Because I love my pastor. Every time I will have a responsibility, I will raise my faith. Why? Alam ko yung hirap nila eh. Kaya sinasabi ko, ito mga bracelet na to, hindi ito fashion statement. These are the years that I did not receive my support. 96, 97, 98, pinibigay ko kay Pastor Fajardo. Why? He has no ministry. Sabi ko kay Pastor Benny, can you help me? Bakit? Nagnegosyo ako eh. Partner ko si Efren Gatapia. Then, ba't ka nagnegosyo? Di ba sapat yung binibigay ng church? Sapat. Ba't magnegosyo? Hindi ko kinukuha, binibigay ko kay Pastor Fajardo eh. Can you be my downline? He invested 1 million. Tatay Ben invested 700,000. Okay, sige, let's roll. Negosyo kami. Then masabi ko, teka muna, okay na tayo. Sinabi ko na sa church, I stop. Hindi ko kinukuha support ko. More than 3 years. Because I love my pastor. Sinuot ko na lang yung iba. Eh, ba't ang dami? Sabi mo, 3-4 lang. Eh, may nag-preach dito eh. Ano sabi? Ako, ang dami-dami kong bracelet. Di ko sinusot. Yung iba dyan, 3, 4 pa. Di ginawa kong 1, 2, 3. Oh, suot ko yung binigay nyo, ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit siyam? Eh, 3 lang binanggit niya, 4 eh. Di ginawa ko siyam. Bakit? Hindi ako yung tinutukoy mo. Siyam 2. You cannot distract me. Hindi kita papatulan. You're not on my level anyway. Magpapatuloy. Ang nasa isip ko lang, padayon lang. Ang nasa isip ko lang, hinay-hinay basta kanunay. Ang nasa isip ko lang, God. Ilang pastor ang mahihirapan? Some miss family gatherings because of duty calls. They long to be present as spouses and parents. Yet the ministry demands stretch beyond the usual hour works.
On top of that, ano sabi ng 1 Timothy 3:4 hanggang verse number 5? Dapat ang pastor pinamamahalaan ang kanyang pamilya ng tama. Ang mga anak sumusunod ng tama. Tinitingnan lang natin lagi adultery. Yung anak ba ng mga pastor, tama ginagawa? Kasi, disqualification din yan eh. Verse 4, sapagkat kung hindi mo kung hindi mo kayang pamunuan ng pamilya mo, paano mo iingatan ang pamilya ng Diyos? Right? May isang pastor, ang ganda ng trabaho niya, nag-resign, nag-full-time, na-discourage yung anak, ngayon atheist. Nawindang eh. Mabuti lang mga anak ko, hindi atheist. Matigas lang ang ulo. Ilang beses ko silang mapalad sila eh. Bakit? Nasasampal ko sila eh. Ikaw ba napalo ka na ng tatay mo, wakit? Oh. Sa akin, hindi lang palo. Luluhod ka, gugulpihin kita. Gusto mo ako maging tatay? Oh, Alex, gusto mo ako maging tatay? Ha? Subukan mo. Ikaw, kusilag. Ayun me. Sabi ni Jill noon, Pastor, oh, hindi natin member to. Hindi, katayin na natin to. Ibabaong ko to mga kumag na to. Kung di mo kayang sumunod, papatay na lang kita. Ililibing na lang kita. The pastor should manage his own household. Pastors struggle with criticism and expectations. Okay? Pagbago, pambira. Kanya ako nilalagay ko kung saan galing yung sapatos, saan galing ito. Bakit? Baka offering natin yun. Ha? Many pastors carry the burden of unseen expectations. Bawat mensahe niya, bawat desisyon, bawat interaction invites opinions. Praise comes one moment, criticism next. Ganda ng mensahe ni pastor, kanya lang. In today's social media-driven world, scrutiny spreads quickly. Ano ba sabi ng Word of God? If it be possible, as much as I write in you, live peaceably with all men. Ilang pastor ang pupunta rito, walang peace of mind. They don't have what we have. They don't know how to be served and be loved. Kanya nakita nung tatlong pastor nung pumunta kami, ni na Dante at saka ni na Ellen kay Pastor Fajardo. Nagyayabang si pastor, nakita nyo? Layo ng bahay niya, no? Pero nandito yan, nakikinig. Ilang pastor ang tumitingin sa pastor niya? Wala. Marco, I take care of him. Not only him, Dr. Arvid Salva. Not only him, Dr. Benny Abante. And every senior pastors that I know. Pastors wrestle daily with the reality that they cannot please everyone. Pupunta rito yan. And pastors often battle loneliness. Ang paborito ng kanta, Lonely, I'm Mr. Lonely. Bakit? They struggle to form close and safe friendship within their congregation. Kasi iniiwan sila. I always say, ilan pang barkada ni Pastor Fajardo ang buhay? He's 74. Ilan pang barkada ni Dr. Di Salva ang buhay? He's 93. Ilan pang pastor ang barkada ni Pastor Benny? He's 74.
And I preach and I do things for them. You see? Na pag nakita lang nandun ako, kasama ko yung tropa, masaya sila. Pero mas madalas ako na iiwan. Sige na, mauna na kayo. Hihintayin ko lang mag-uwian ito mga to. Many feel they need to maintain emotional distance, leaving them with a limited space for true connection. Ang ilan nag-hesitate to share their ministry wounds with their spouses. Dahil natatakot sila that the pain will burden them even more. Pupunta rito yan. May pinagdadaanan. Tapos magsusungit tayo. But just as Jesus gathered few close disciples, pastors need trustworthy friends who will support them without judgment. One time, sabi nung isang asawa ng pastor, Pastor, pumunta ka sa bahay. Bakit? Nagwawala asawa ko na mamarel. Sige, pumunta ako. Sabi ko, Hi, andito si Joey to ha. Humagulgol, bakit ka naiyak? Ano nangyari? Yung asawa ko eh. Ano nangyari? Nagkagusto sa staff ko. Alam mo kung bakit? Isasakay ka ng kotse. Hindi mo pinagbubuksan ng kotse yung asawa mo. Nung nanliligaw ka, ingat ka ha, nanliligaw. Nung napangasawa mo, bahala ka, tagal mo naman, kanina ka pa. Eh yung staff mo, inaalagaan siya. O ito, gamitin mo itong sasakyan ko. Ito pera, pumunta ka sa Baguio. Kayong pamilya, ayusin nyo yan. You see, hindi nyo alam yun. I spend my own money for that. Oh, okay na kayo? Opo. Yan. Ayos kayo. Minsan natatakas ako ng gabi. Ernest, magkita tayo, susunduin kita. Bakit? May pupuntahan tayong probinsya, may problema isang family, pastor. Alis ako na madaling araw. Pupuntahan ko. Uusap kami. Ito gagawin mo ha. Huwag kang makikipag-away. Aminin mo to. Ngayon buo pa rin sila. Why? I'm not a friend that will say, call me maybe. I am a friend that will say, I'm just one call away. And I'm here to save your day. I rejoice when I see pastors who have accountability circle. I rejoice when I see pastors have a safe place where they can share their darkest struggles and receive grace, not condemnation. The pastor battles spiritual weariness. Pagod na sila eh. Pag pumupunta sila rito, hindi sila pinagagalitan. Hindi sila hinihiya. They were treated right. We may not have the best facilities, but we have the best people, and that's you. Huwag niyong hayaan na yung kakulangan natin sa facilities maging dahilan para maging masungit ka. They come here because they love you. Di ba sabi ko sa inyo, nag-preach ako sa isang church, doon sa church nyo, sa Rizal. Oh, nakita ko yung pastor, nagpipreach siya, walang ngipin. Tapos yung sapatos, hindi maganda. Dugyot. Sabi ko, pumunta ka sa Maynila. Pagagawa ko yung ngipin mo. Po, pumunta ka. Pinapunta ko, ano sabi ni Doc Jenny? Pastor, hindi pa nabubunutin, ang daming aayusin eh. Oh, parating siya, higpitan mo. Okay? Pagdating ko doon, sabi ko, halika, may binigay sa akin sapatos. Oh, tingnan mo kung kasya sa'yo. Ay, pastor, kasya po. Hindi ko alam kung talagang kasya o pinagkasya lang niya. Tinawagan ko yung nagbigay, Tol, yung binigay mo sa akin sapatos, ha, binigay ko sa isang pastor. Bakit? Ano bakit? Yan. Minsan pag umuwi ako, wala na akong uwing damit eh. Pati pantalon eh. Iniiwan ko sa mga pastor. Why? They don't have what I have. I care for them. I love them. Pag
tinitignan ko yung pastor, tinitignan ko, anong pwede kong idagdag? Anong pwede kong ibigay? Anong pwede kong isakripisyo? Bakit? Lumaki ko sa ganong mentality. Hindi yung ano makukuha ko, no. Ano pa yung pwede kong ibigay? Ano pa yung pwede kong ibigay? How can I help him in his life? Because that's my mindset. Every time I see a pastor behind the pulpit, my mindset is, how can I help this pastor? How can I add to him? That's how I look. Lahat ng ginawa nating lesson dito, binigay ko sa mga pastor. Noong isang araw, sabi ko kay Pastor Butch, Tol, ano meron ka? Last week, family conference, Monday, Tuesday, Wednesday. Naku, pampira. Kagayahin ko yan. Luko-luko. Sa'yo galing to eh. Sa amin ba? Oo. Tsaka lesson mo ginamit ko. What's a family for? Nakita ko nga kakotol yung lahat ng mga ano eh. Kasi yung lesson natin dito, I give them soft copy. Ituro nyo sa church nyo yan. Iayos nyo. Why? Ayokong tayo lang. Gusto ko lahat. Pinagpapala. Spiritual warfare is a daily reality sa mga pastor. They pray, they prepare, they preach, they care without having enough time for their renewal. Kaya pag tinatanong nila ako, ikaw ba nagpapahinga? Ano yun? Ano yun? Ang pahinga ko, gawain ng Diyos. Diyan ako masaya. Ang tinitignan ko, hindi yung nakuha ko. Ilan ang natulungan ko, ilan ang nakinabang sa akin. That's my mindset. I'm not looking for what I can get, but what I can give. Pupunta lahat dito yan. A dangerous temptation among leaders is to talk about God publicly without deeply communing with Him privately. They ask me, can you teach us about prayer diary? I give them. How do you make messages? I gave them. Spiritual dryness can creep in when they focus on everyone's growth, pero they neglect their own soul. They wrestle in their own sin, and that can be tragic. As a church, sa missions conference natin, let us see our pastors as God's system. Not as an untouchable spiritual figure, as people like you, with limitations and vulnerabilities. Tandaan natin, they need God as much as we do. Yung pupunta rito, they need encouragement. They need prayers. They need kindness. Will you be kind next week? Will you wear a smile next week? Kayo mga dadatnan sa baba, ano makikita sa inyo? Simangot, dabog, o ngiti? O ngiwi? They need a Christ-centered community that includes us, the church. Let the Bible Baptist Church embrace both the humanity of the pastor and the sovereignty of God. Alam mo, Jill, ang sabi ng pastor mo, Jo, balik ka sa Negros, ha? Katulad ng mga young people pa kayo. We need you here. Walang nagtuturo sa amin ng kagaya ng turo mo. Sabi ko, mga muyok kita. Pagkalooban ng Ginoo, sige. Pag hindi, wala yan. Alam mo kung bakit? Young people pa kami, pupunta kami ng Negros. Sasakay kami ng barko. Tapos, isang araw, pauwi na kami. Nakasakay ko sa jeep. Sabi ko to sa babae, Ma'am, mga tuta mo yan? Oo eh. Ganda ng dasyan da. Ma'am, nakarating ka na sa Maynila? Ay, di pa. Bakit? Wala. Dito lang ko, nag-aral ko. Okay. Ma'am, tingin ko yung tuta mo, parang gusto niya pumunta ng Maynila. Uy, di ah.
Hindi, dito mo, kumukaway-kaway pa siya sa akin, ma'am. Hindi! Ma'am, hindi ka na nakanta ng Manila. Pati ba naman tuta, hindi makakarating? Nililimitahan mo, ma'am? Ma'am, kung wala kang balak pumunta ng Manila, hayaan mo yung tuta na yan. Sumama sa amin. Nanghihingi ka ng tuta? Ma'am, hindi ako nanghihingi. Pinufulfill ko yung gusto ng tuta mo. Nakita mo yung tuta, nakikipag-usap sa akin. Gusto niya pumunta ng Manila. Hahadlagan mo! Pagbaba namin ng Bacolod, binigay yung tuta. Sabi ni Pastor Fa, saan galing yan? Di kinuwento ko. Saan natin lalagayan? Huwag ka mag-alala, Pastor. Nalagay ko sa bag. So habang pumipila kami sa pier, nakatago, huwag kang makulit dyan, ha? Ang pangalan ng tuta, Gretchen. Alam mo bakit? Alam mo, na-crush ko si Gretchen Barreto, eh. Nilagay ko doon, si Gretchen yan, ha? Nilagay, hanggang makarating ng Manila. Paano mo ginawa? May pangarap yung tuta na pumunta ng Manila. Gusto, dangan mo? Sus, kamuti. Nakita ng mga pastor, nagagawa mo yan? Pastor, kaya ko nga magbenta ng kahit ano eh. Open-minded ba kayo? That's how I work. That's how they love me. I make things possible. Kasi alam ko puso ng pastor. Alam ko pinagdadaanan nila. Let us lift the pastors in prayer. Because only God can empower us to live out these challenging commands for His glory and for our good too. Ano sabi ng Hebrews 13:17? Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo. At magpasakop sapagkat ang pastor nyo nagbabantay ng inyong kaluluwa. At sila magbibigay ng sulit. At hayaan nyo na pag ginagawa niya yung kanyang tungkulin, ginagawa niya ng may kagalakan. Hindi na may kabigatan. I ask you, pag naalala ko pangalan mo, Karen, will I do it with joy and with grief? Pag naalala ko pangalan mo, Junlin, will I do it with grief or joy? Pag naalala ko pangalan mo, Malu, will I do it with joy or grief? Pag naalala ko pangalan mo, Raven, will I do it with joy or grief? Pag naalala ko pangalan mo, Jabez, will I do it with joy or grief? Pag joy, it's good. Pag grief, it's unprofitable for you. Isang bagay ang ayaw ko mangyari. Yung sasama ang loob ni Pastor Fardo sa akin. Ayaw ko mangyari na si Pastor Benny sasama ang loob sa akin. Nung Baptist Day, ano sabi ni Romy? Pastor, 6 hours daw kami dito. Teka lang. Yan sabi sa kanya ni Busita, tapos na ba? Sir, hindi pa. Bakit? Wala pang preaching. 2 oras na. Sabi ko, Romy, dyan lang kayo. Pagkatapos nun, nag-meeting pa si Pastor. Ang announcement sa taas, ano ba si Joey sa baba? Andun po, naghihintay sa inyo. Hindi ka ba nauwi? Hindi ka ba nauwi? Ba't ako uuwi? Hindi ako naalis hanggat nandun si Benny Abante. Hindi ako naalis hanggat nandun si Pastor Fajardo. Hindi ako gaya ng iba, tara, mauna na tayo, baka mautusan pa tayo. Not me. Not me. That's how I work. Hindi ako aalis hanggat nandyan sila. Kaya sinasabi ko, sumakay ka na para makauwi na kami. Tama? Yes! That's how I work. Kahit kanino. That's why they like it. Hanggat nandyan si Pastor Fajardo, hanggat nandyan si Pastor Benny, hanggat nandyan si Dr. Josalva, hanggat di sila naalis, hindi ako naalis. They knew if I'm around. I don't want that the senior pastors
will be angry at me. Ayaw ko niyan. Aawayin ko lahat, wag pastor. Meron na akong problema. Dadagdagan ko pa. This tells us to have confidence in your leader. Submit to their authority. Because they're the one watching over you. And they're the one that will give an account. This week, let's honor them. Not just on their birthdays, but every day. Let's help carry the load. Let's learn to honor God's design by honoring His imperfect workers because He loved them. And we should. Because the reality, it's not easy to be you and be a pastor too. Tuloy natin next week. Introduction pa lang to. Are you following me? Wala pa ako sa first point. Okay? Pero I ask you, will you work aggressively? Or will you work agreeably? We need to work both. Nung sinabi ni Pastor sa akin, balato mo na sa akin yan. Pastor, Sunday, wala. Monday, nagbabasketball. Tama ba yun? Balato mo na sa akin yan. O, sige, Pastor. Para hindi ka ma-stress sa akin, I will yield. Hindi ko napapansin. Pero hindi ko aawayin. Yun. Inikitan ko, binarkada ko. Hindi ko inaway. Ilan tao ang pinakiusap sa akin? Bakit? Mataas ang standard ko eh. Kasi nga OCD ako eh. Obsessive Compulsive Disorder. Hindi nyo lang halata pero ADHD ako. Abnormal ako eh. Okay? Hindi pwede sa akin yung pwede na. Kaya pag nakakita ako hindi nagpe-perform ng tama, sa isip ko, bopols talaga to. Tanga talaga to. Palibasa, ganito, magulang to. Palibasa. Kanya lang sabi ko, no. Ganyan na ako dati. May nagtiwala lang. Okay? I have to give a try. I will not allow the limitations of my father be my limitation. I will level up. I want to give my grandson and my granddaughter the best that God could give. If I have to sacrifice, I will sacrifice. If I have to show the way, I'll show the way. If I have to be a trailblazer, I'm gonna do that. Titiisin ko para may dadaanan silang maganda na hindi naabot ng tatay ko. And I thank God. May Pastor Fajardo na nagtiyaga. Kanina nga sabi ni Inday, alam mo, doon magaling si Pastor Fajardo eh, sa church history. Kasi nag-sit-in niya sa Bible School eh. Dapat nga pastor yan na alin eh, kung di mo na pangasawa. Pastora dapat yan eh. Siya taga-type ko ng thesis eh. Naalala mo? God's power through prayer. Type mo yan. Kanya alam yung thesis ko eh. Kasi, ay kinuha mo. Hindi ko na mautusan. Can you help other people? Can you be a blessing this week? Can you help? Can you work agreeably and work aggressively? Regardless. Mapapagod ka. February pa lang. Mapapagod ka. I promised you. Magagastusan ka. Pero maganda to. Last year, 800 ang pumunta dito. Ewan ko ngayon. Ultimo yung
Daanan sa likod, tinulugan. Ultimo dyan, tinulugan. Isipin nyo, this year, next week. Georgina, nasa si Georgina? Wala na? Wala si Princess? Maglilinis ka ng CR, di ba? Nakita ko yung pangalan mo, right? Alam mo yun, Rani? Mag-uugas siya ng Marvin, maglilinis siya ng CR. Alam mo na siya lang. Anong gagawin mo? Di ba? Si Joy daw, tutulong sa taas. Rani, si Mayan din daw, magluluto, pati si Herald. Alvin, ha? Tulong-tulong tayo dito, ha? Neil. Tutulong ka ba, Neil? Andito siya. Neil, andito siya. Masipag yun. Sabi ko sa iyo, kahit wala ka sinasabi sa akin, parang alam ko yung crush mo. Parang alam ko yung pinagpipray mo. Alam mo kung bakit? May mga nagkukwento habang kumakain kami. Habang nagkukwentuhan kami, may binabanggit sila. Wag yan, ito. Nung binanggit ko yung pangalan mo, tumahimik. Sabi ko, huli. Sabi ko kay Ronald tsaka kay John Rap kanina, alam mo kung investigador ko, huli na itong mga to. Kumantan eh. Binabanggit ko yung mga pangalan. Di yan. Nung binanggit ko, napansin mo, Allen, nung binanggit ko yung Neil, yun. Nalaman ko tuloy kung sino yung crush mo. Sinasabi ko sa iyo, palakas ka, boy. Kilala ko yung mga magulang nun, boy. Sabi ko sa iyo, boy. Baka bumalik yun doon sa pakulam ka, boy. Baka kumuha yun, boy, ng labubo na pangkulam. Sabi ko sa iyo, pagaling ka, ha? Huwag kang magsisipag kasi nakikita ka niya. Kasi nakikita ka ng Diyos. Ha? Ikaw din, Steve, alam ko rin. Binulong ka na sa akin, eh. Ha? Hindi totoo yun? Lalaki crush mo? Let's work. I have been here since 1983. 19 years old. Now I'm 61. I never realized I'm a senior citizen. Sa Ayala, may CR. Sa baba. Sabi ni Ellen, senior citizen ako. Sige po, pasok po kayo. Kapal nito. Pagpasok ko, Amore. Sige sir, pasok kayo. Ano yung Amore? Credit card. Kasi pag ang credit card mo, BPI Amore, libre ka sa CR. Siya hindi. Senior citizen ako. Kapal nito. Ang gumawa ng Expanded Citizen Act ng senior citizen, si Benny Abantima. Tinitira mo yun eh. Nagpaparnig kayo tapos lahat ng mga privilege gusto mo? Kapal mo ah. He authored the Expanded Senior Citizen Act. Nasabi ko sa mga pastor, huwag niyong tanggapin yan. Di ba galit kayo? Ba't tinatanggap niyo? Hindi po. Mabait na po kami. Yan! Kasi libre doon sa CR na yun. Pero malinis kasi. Pag senior, libre. Kung kapalilin ako, Amore, credit card, di ko naman ginagamit. Libre pala senior dito. Tanong ko. Elaine, kasama ba kita next week? Eve, Cathy, 2 araw ang nakita ko. Natutulong ka, tama? Kasi 1 araw, kay Ivan tsaka kay Cassie. Aalis ka.
Batangas. Ay, oo, may kaso. Kanya 2 days ka lang. Okay. Kagawad, kasama ba kita? Kanina pagdating ko, sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Nasa Sunday school ako nagtuturo. Alam ko naman eh. Will you be here? Malo, nandito ka ba? Kahit mataas ang blood pressure mo? Kahit hindi ka nakakuha ng answered prayer? Kahit binubudol ka na ibang tao? Magpapatuloy ka? Will you work? Duda ako, baka mamaya wala ka. Sabi mo, ba't ako magtutulong-tulong pa dyan? Since 1991, iniwan ko yung pamilya ko, nagpatuloy ako, tinanggal lahat ang ginto, pati kotse ko, tapos, hindi sinasagot ng Panginoon yung prayer ko? Stoy, may karapatan ka magtampo ka. Mag-backslide ka. Pakinggan mo yung puso mo. Pakinggan mo yung mga bulong ng dyablo sa'yo. Faithful ka, wala ka nga answered prayer. Pakinggan mo yun. Oo, naku, sinasabi ko sa'yo. Tanga ka pag ginawa mo yun. Pero kahit na meron kang pinagdadaanan, nagpatuloy ka, aggressive yan. Will you be here? O Dan, nandito ka? Oh, ikaw, Sean, galing ka lang sa sakit. Okay lang. Oh. Syra, sama ka dito? Ikaw, sasama ka? Ha? Hindi ko nalaman ko dito, hindi mo ko member dito. Kasama ka, di ba? Napapakitaan ka nila eh. Ha? Ikaw, Marisa, pupunta ka? Ikaw, Lucilin. Ikaw, Weng, malayo ka pa, tama? Pupunta ka bukas? Bukas nandito na. Dito ka na matulog. Oh, Joseph, nakita ko 5 araw ka. Ha? Marlene, dito ka. Kasama ba kita? Can we work aggressively? Can we work agreeably? Hello? Maraming pastor ang may problema. Hindi lahat ng pastor kagaya ng pastor nyo. Hindi ko na alam ang sakit ng pain. You know what? If pain comes to me, it makes me a believer. A believer in God. Hindi ko na iniintindihan. Hindi ko na iniintindi yung init ng kape, yung pait ng kape, hala na ako dyan. Ang mahalaga sa akin, sa Diyos ang himaya. To God be the glory. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Tulungan mo kami. Samahan mo kami. Kahabagan mo kami. Help us to work agreeably. Help us to work aggressively. Maraming pastor ang pupunta. May kabigatan, weary, pagod, may pinagdadaanan. And we would like to be a blessing to them. Tulungan mo po that we will do the best that we can in any way we can, to all people we can, in any places we can. Lord, please help us. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, I would work together agreeably and aggressively. I will be a blessing to the pastors dito po sa altar. Let's dedicate ourselves as a church. Let's come here as a church. Let's beg God that you will be empowered, that you will be enabled, na lahat na makakadaw palad mo, matutuwa, mabibless. Kasi nandito ka. Dito.
I-dedicate mo sarili mo. Lord, wala akong pakialam